Ito ang Davao City Bypass Construction Project. Puspusan na ang konstruksyon ng proyekto ng Davao City Bypass, na nakatarget para sa pagkumpleto at buong operasyon sa pamamagitan ng 2028. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang proyekto ng Davao City Bypass ay nakakakuha ng momentum sa lahat ng mga contract package. Ang Department of Public Works and Highways, DPWH, ay patuloy na sinusubaybayan ang pagpapatupad ng Davao City Bypass Construction Project, DCBCP, isang flagship infrastructure na naglalayong mapagbuti ang koneksyon, lalo na sa mga pangunahing lugar ng Davao sa rehiyon ng Mindanao. Noong June 27, 2025, pinangunahan ni Senior Undersecretary si Emil K. Sadain ang malawak na pag-iinspeksyon ng 45.5 kilometrong Davao City Bypass upang masuri ang development at matiyak na ang momentum ay napapanatili sa buong 5 patuloy na mga contract packages. Ang inspection ay dumating bilang tugon sa pagtuturo ng DPWH kalihim na si Manuel Bonoan upang palakasin ang mga pagsisikap sa pagpapabilis ng pagpapatupad ng proyekto sa ilalim ng mas mahusay na programa, na kinikilala ang pagbabagong anyo nito sa regional na kadaliang kumilos at pambansang kaunlaran. Sa misyon nito sa mga kalsada sa lungsod ng Davao City at magbigay ng mas mabilis na kahaliling ruta mula sa Davao-Digos na seksyon ng Maharlika Highway hanggang sa Davao-Agusan National Highway sa Panabo City. Ang DCBCP ay isang key transport artery na mapapahusay ang pang-ekonomiyang aktibidad, magsusulong ng balanse sa rehiyon, at magbigay ng pagbawas sa oras ng paglalakbay ng kalahati sa buong pagkumpleto. Ang Davao City Bypass Construction Project ay higit pa sa isang solusyon sa trapiko. Ito ay isang catalysta para sa pag-unlad ng rehiyon. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa kasikipan at makabuluhang pagpapaikli ng oras ng paglalakbay, hindi lamang pinapabuti ang kadaliang kumilos ngunit inilalagay din ang mahahalagang infrastruktura na sumusuporta sa socio-economic na paglaki ng Mindanao. Ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng isang mix ng Japanese Official Development Assistance, ODA, sa ilalim ng Japan International Cooperation Agency JICA na mga kasunduan sa pautang na PHP 261 at PHP 273 at ang pamahalaan ng Pilipinas. Kasalukuyang nagre-rehistro ng isang 60.50% na nagawa. Ang Contract Package 1-1 ay isa sa mga pinaka-advanced na mga segment ng proyekto. Ito ay nagsasangkot sa pagtatayo ng isang 7.9 km 4-lane na kalsada at may kasamang mga pangunahing istruktura tulad ng twin two-lane tunnels na umaabot ng 2.3 km, 3 pares ng mga tulay, at 2 underpass at 2 overpass. Ang seksyon na ito ay kapansin-pansin para sa pagiging komplikado ng engineering nito, lalo na sa mga gawa sa pagtunneling, at nalampasan na ang kalahating punto sa pangkalahatang pisikal na pag-unlad. Ang binagong pagkumpleto ay na-target para sa September 13, 2026, following adjustments to align with on-ground challenges and technical refinements. Ang mga gawa sa maagang yugto kabilang ang pag-clear ng site, pagpapakilos, at paunang mga gawaing lupa ay kasalukuyang isinasagawa. Ang mga gawa ay kasalukuyang nakatuon sa pag-unlad ng pag-access at paunang paghuhukay. Despite being in the early phases, na ito ay kritikal dahil direktang kumukonekta ito sa seksyon ng tunnel ng Package 1-1 at inilalagay ang daan para sa dere-deretsyong daanan sa mga bulubunduking bahagi ng pagkakahanay. Ang pagkumpleto ng target ay December 1, 2026.
Malapit na ang pagkumpleto ng mga sibil, at ang mga pangunahing istruktura ay nasa mga huling yugto. Inaasahang may hatid ang segment ng January 7, 2026, nangunguna sa karamihan ng iba pang mga package. Samantala, ang proyekto ng Bukana Bridge ay umabot sa higit sa 72% na pagkumpleto. Ang kagawaran ng Public Works and Highways (DPWH) ay gumagawa ng isang makabuluhang development sa proyekto ng Bukana Bridge, isang pangunahing bahagi ng Davao City Coastal Road na naglalayong mapagaan ang kasikipan ng trapiko at mapahusay ang koneksyon sa rehiyon sa buong region ng Davao. Ang konstruksyon ng Bukana Bridge ay patuloy na gumagalaw na may halos 3 hanggang 4% na pag-unlad bawat buwan at inaasahan magiging 75% na kumpleto sa July 2025. Mahalaga ang tulay na ito sapagkat kumukonekta ito sa Davao Coastal Road, na gumagawa ng paglalakbay sa loob at labas ng Davao City ng mas mabilis at mas madali, at pinapalakas ang pangkalahatang network ng kalsada sa rehiyon ng Davao. Nagtatampok ang proyekto ng Bukana Bridge ng isang 4-lane, 6-span extradosed bridge na lumalawak ng 480.20 metro sa buong Davao River. Ang kabuuang haba ng proyekto ay umabot sa 1,340 metro kapag kasama ang approach roads. Ang Bukana Bridge ay higit pa sa isang proyektong pang-imprastruktura. Nakatayo ito bilang isang simbolo ng internasyonal na kooperasyon at nagbahagi ng pangako sa inclusive at sustainable development. Sa pamamagitan ng isang gastos sa kontrata ng 3.126 billion pesos, ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng isang China Aid Grant sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA program mula sa pamahalaan ng People's Republic of China. Bumisita sa site si Senior Undersecretary SADA noong June 27, 2025 upang masuri ang patuloy na pag-unlad ng konstruksyon at magbigay ng mga pananaw sa teknikal. Siya ay sinamahan ng mga direktor ng proyekto na si Rodrigo I. de los Reyes ng Unified Project Management Office Bridges Management Cluster, UPMOBMC, at marami pang iba. Ang isang pangunahing mileage ay nakamit noong June 26, 2025, kasama ang matagumpay na pag-install ng mga cable na manatili sa lahat ng 5 pier, na minarkahan ang pagkumpleto ng isa sa mga pinaka-komplikadong sangkap na istruktura ng proyekto. Ang mga karagdagang pangunahing nagawa ay kasama ang pagkumpleto ng mga koneksyon sa istruktura sa pagitan ng Abutment 0 at Pier 1, pati na rin ang Pier 1 at Pier 2. Patuloy na sub-base na laying at compaction sa diskarte sa kalsada, kasabay ng pagtatayo ng mga sistema ng kanal at konkreto na fencing, at ang proteksyon ng slope ay gumagana sa abutment. Ang DPWH UPMOBMC at ang kontratista nito ay naghahanda din para sa koneksyon sa pagitan ng Pier 2 at Pier 3, na naka-schedule para sa July 2, 2025, at ang koneksyon sa pagitan ng Pier 5 at Abutment 1.